sa isang series kung sino ang nasa blue side o hindi. Kaya pa rin naman talaga, and para sa Onyx Philippines, kailangan lang talaga nilang magising sa laban na to. And everything starts with the draft. Gaano katindi ang adjustment mula sa Onyx Philippines? Alam mo, sabi nga ng Linkin Park, it starts with one. Nakaisa na sila. Kailangan na nilang sundan ito, and Broken Walls is gonna be the map that we will be playing for game number 4. Nagkaroon na ng fair share ng mga panalo at talo ang ating dalawang teams playing in that situation. And you were right. Blue side ang magiging pili dito ng TNC. Now Onyx, they have to make the same kind of response na ginawa ng TNC noong game number 3 kung sakali na meron sila mga mistakes na gagawin. Pero tingnan mo, hindi na nagban ng YSS or Lancelot sa first 2 picks ang Onyx. They decided to go with the CC. They don't want the flex and also with the Yuzong kasi parang yun ang nagiging consistent na problema sa draft na nagmumula sa Phoenix Army. There is an option para sa Onyx Philippines na mag-ban ng Lancelot pero hindi nila gagawin yan. Hilda instead. Supporting cast ang tinanggal ng Onyx Philippines para kontrahin si Zaida. Lancelot first pick is looming in the corner para sa TNC. Hindi naman ito yung unang beses na gagawin nila mag-first pick ng Lancelot. Tanong lang sa Onyx Philippines, ano ba ang tunay na sagot? Yisun Shin ba? Hayabusa ba? Joy ba? Normally, Yisun Shin ang pinipili ng Onyx Philippines to answer that. So, if I were to predict Lancelot for TNC, Yisun Shin and then Gatot Kacha para sa Onyx Philippines. Oo, yung Gatot Kacha parang medyo normal na kasi talaga nalalabas doon sa red side, second pick. And now, tinatagal lang ng konti. Pero medyo alam naman na natin sa puntong ito na yan talaga ang pipiliin itong si Zaida. Pero babawian naman siya ng YSS ni King Kong. And as per usual, Wolf, hahayaan na kita magluto pare. Go ahead and do this. Lunox, syempre. Naban na yung Zushin. So, let him cook. Let Lancy cook. Let Lancy cook. Babalik tayo sa regular programming. Tamang panlaw lang kanina, tapos ngayon Lunox. Nagka-commercial lang kanina. Commercial break. Then, now the choice is, kukuha pa sila ng Uranus o kaya naman ng isang Alice. Yan ang mga choices na pwede nilang piliin para kay Mr. 3mar. At since wala ng Hilda, Hylos yung isa din na kinokonsider dito para kay Mr. Chakdo. I would say, ang best scenario dito para sa TNC ay kumuha ng Lunox Yura. Sand rises when I give the word. Kalit ang kanilang pipiliin. Ang isama mo yung Alice. So this is a different approach na ginawa ng TNC Pro Team. Parang ang basa ko dito, hindi ko alam kung mag-a-agree ka. Tinanggal kasi ng Onyx yung ilan sa mga supporting cast Baka nila. maubusan. So baka maubusan pa lalo later on, lalo na yung Yuzong and Hilda. Yan yung mga ginagamit ng TNC pa. As ano yan yung version nila ng CC. Kung saan piniflex nila yan, tapos biglang all of a sudden, Trimar pala si Hilda pala si Trimar. Exactly. Diba? Kalit, Trimar hero din pala yan. So That's ngayon, it gives them a little bit more room. Pero dito, tira sigurado na tayo na yan ang tatlong heroes na pupunta kay Zaida, kay Trimar, at kay Chakdo. Kimi or Valentina ang nagiging options para sa Onyx Philippines in this scenario. That's Super Prince. Pero may Selena pa rin naman. So, Onyx Philippines, will they pick the Super Prince hero? The answer is yes, and it is Lunox! Sorry, Lancy. Akin muna ang signature hero mo. Akin muna ang MMR, mapipigil na naman. Pero this is the dilemma ngayon para kay Lancy. Kasi nung mga nakaraan, di ba, medyo nasanay ang TNC na binibigay or nilalagay nila yung Lunox doon sa second and third pick whenever they are at the blue side of things. Pero sa ngayon, habang tumatagal, will we see something different from TNC Pro Team's mid laner? Ano ba ang mga pwede nilang piliin dito? Kasi for sure, uubusan sila ng Onyx PH. Yung nakita natin from the previous series is Eve o kaya naman Farsa, mga heroes. Pero, i-deny na yan ng Onyx Philippines. That's gonna be the first step para kontrahin ang mga heroes dito ni Nancy. Whereas para naman sa TNC, XP lane na pwede nilang pigilan. Lapu-Lapu comes to mind. Pati rin naman ang Uranus para sa TNC. Yung mga potential na ban sila. 2 heroes that will be good para sa Onyx Philippines. Meron din palang Phobius na pwede rin i-consider ng TNC as na ban. We know that Onyx Philippines likes to play that hero as well. Ayan na. Wolf basically telegraphing all of it.
Kita nyo yung Eve, probably the Farsa would Farsa. come up next para sa Onyx. So, let's say for example, natanggal na talaga yung Farsa. Do you still have options? I mean, you have a decent amount, pero not a lot of like prime ones na pwedeng magamit nitong si Lancy. But if you were to choose, what would you go for here? Also, considering Lancy's playstyle Yun na for nga PNC. Siguro Kimi yung matitira. I would say so as mentioned, there's the Farsa ban. May wind effect May na. wind effect na. Oy! Ay! Face off! Wala sorry. pa tayong face off dyan, direct! Pasensya Direct ka na. Ayan na! Sorry kayo pero kay Chow ako dito. Pasensya na may, po. May bias, may home Home versus away eh. home versus away. Home Pasensya court na kayo. advisor versus the away team. Iba to. Pasensya na. Iba to. Ito yung mga laban na panalo tayong lahat Tama. Tama. Ito yung mga nagugustuhan ko. Commercial break. Back into action tayo, men. Sinabi mo na yung Parsa. Oo. Yan na yung Parsa. Parsa. Kita na natin agad. Yep. And next on the chopping block is actually Harith para sa TNC. Good ban. Instead of giving away yung mga comfort para kay Keldra, ibaban na lang din nila. Ang Onyx Philippines will consider now yung kanilang EXP. Tingin ko sa Red 4, mas maganda kunin ng XP. Last pick na nila yung Keldra hero nila. Lapu-Lapu at Uranus ang natitira dito para sa Onyx Philippines. Potentially, ito yung pang team fight nila. Your hope stands That with you. is Cho. May Esmeralda available para sa TNC pero pinili na lang. And I guess this is because meron silang Lunox so may pangtuna naman sila kung sakali. But Esmeralda is still a good pick para sa TNC. Valentina naman yung next na option para sa akin dito sa TNC. Kasi naman madami na siyang magandang kokopyahin dito. AOG already is good. You also have the Way of the Dragon na pwedeng Yes. kopyahin ni Lancy. May mga decent or even better options from the ones na nung una hindi pa natin maisip eh. Di ba? Pero sa ngayon, considering na yung galawan nitong si Lancy, I think it would be really it would be really good for the Valentina to get picked up by him. Yung kabila naman, Esmeralda, like the one you were saying. Wolf, 30 seconds Bibigay Okay, ng 30 sige, seconds. sige, Ikaw sige. nang bahala dito. Last pick ng Onyx PH. Okay, so this is so ibang tatapat nila sa Esmeralda. Lapu-Lapu, tingin ko. Okay, so I think it's really the Lapu-Lapu. Ano ang hinover ni Mr. Oy! Uy, ano yan? Teka, Uy, Nathan, pag binaliktad, Nathan pa rin. uy, iba yun Wordplay. Pero tingin ko, it makes sense. Magiging super late game lang na centric ang Onyx Philippines. Naaabot naman. Dito pa nila itataya. Ayun na nga. Tumaya na. Tumaya na ang Tumaya Onyx na. Ito Philippines. na yung Onyx. Binigay na nila yung Joker nila. Yung nilapag na yung trap card. Dapat na yung trap card. Nilapag na yung trap card. Nathan is gonna be the option for them as Onyx goes double marksman. Yeah. Halos nahulaan natin yung draft dito para sa TNC at napakaganda. I really like the Khalid na adjustment mula dito sa TNC. Onyx Philippines, it's gonna be dependent on the early game. Kahit late game centric sila. Masabi ko mas maganda late game ng Onyx. Di hamak na sa scaling. Hindi nga lang naka-purify etong si Kelra. So, tingnan natin kung effective ang flicker. The Phoenix Army looks to complete another feat in Season 9 pero kumakapit pa ang Onyx. Burrito, go get him! Isang panalo na lang ang hinahanap ng Phoenix Army to complete the upset against the reigning defending world champions Onyx Philippines. Ang tanong ay paano nga ba makakabalik ang Onyx sa setting ito? At makikita na natin ang sagot sa laban na ito. Matatapos na nga ba ang kanilang run o magpapatuloy tayo sa Game 5? Welcome to